Babangon ako't dudurugin ko kayong lahat. Yan ang pinangako ng 30 anyos na babaeng si Athena sa kanyang asawa, sa kanyang mga biyanan at sa kabit ng kanyang asawa na si Andrea. Puno ng pighati ang puso ni Athena habang siya'y nakahiga sa morgue, habang dala-dala ng isipan niya ang lahat ng pasakit na natamo niya mula sa mga taong nagpahirap sa kanya. Simpleng housewife lamang si Athena at galing siya sa mahirap na pamilya. Pinakasalan niya si Arnold na siyang 25 taong gulang. Nang ipakilala siya ni Arnold sa mga magulang nito, ay grabing pangmamaliit ang natanggap niya mula sa kanyang biyanang babae. Hindi kasi siya tanggap ng biyanan dahil nga galing siya sa hirap. Gayunpaman ay ipinaglaban siya ni Arnold sa mga magulang nito. Nang ikasal sila ni Arnold ay hindi naging tahimik ang buhay mag-asawa ni Athena. Hindi kasi sila pinayagan na bumukod ng mga magulang ni Arnold, kaya araw-araw ay tiniis ni Athena ang lahat ng pagpapahirap sa kanya ng biyanang si Melanie. Maraming beses na nakiusap si Athena kay Arnold na bumukod na sila, ngunit hindi siya pinakinggan ng asawa. Mamas boy kasi ito at hindi nito kayang mawalay sa kanyang ina. Grabing pagpapahirap ang naranasan ni Athena mula kay Melanie. Nandiyan na ang panenermo nito sa kanya, paninigaw at pamamahiya araw at gabi. Sa tuwing may bisita si Melanie sa bahay ay itinuturing siya nitong utusan. Harap-harapan pa siyang nililibak ng biyanan niya na para bang wala siya roon. Samot-saring pangmamaliit ang natanggap ni Athena na kagaya na lamang na isa siyang burikat at kung kani-kanino nagpapakamot. Yun ang pinakamasakit na sinabi sa kanya ni Melanie sa harap ng mga bisita nito. Hindi niya magawang lumaban sapagkat natatakot siyang lalo siyang hamakin ng biyanan. Hindi lamang verbal at mental ang pang-aabuso ni Melanie sa kanya kung hindi umaabot na ito sa pisikalan. May isang beses pa kung saan niloblob ng biyanan ang kanyang mukha sa tubig na may sabon habang siya'y naglalaba. May isang beses pa na sinunog ni Melanie ang kanyang binti gamit ang plancha ng buhok. Ang lahat ng yun ay isinumbong ni Athena sa kanyang asawang si Arnold, ngunit wala namang ginagawang aksyon si Arnold at binaliwala nito ang lahat ng kanyang himutok laban sa biyanan. Sa loob ng 5 years ay tiniis ni Athena ang lahat ng kahayupan ng biyanan sa kanya. 2 taon ang nakakaraan, dumating sa buhay ni Athena ang pinakamatinding pagsubok sa pagmamahalan nila ni Arnold. Pumasok sa buhay nila si Andrea na siyang nakaapit sa kanyang asawa. Nagpakilala ito bilang kaibigan ni Arnold at tumira ito sa kanilang bahay. Si Andrea ay isang matagumpay na businesswoman at marami na itong negosyo sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Hindi lamang ito matalino kundi artistahin din ng itsura. Sobrang ganda nito at hindi aakalaing wala ito sa showbiz. Nung unay naging mabait pa si Athena kay Andrea at kalaunan ay naging magkaibigan. Ngunit hindi naglaon ay nagkaroon na siya ng pagdududa kay Andrea. Gabi-gabi, sa kalagitnaan ng mahimbing na pagtulog ni Athena ay nagigising siya na wala si Arnold sa kanyang tabi. Mahigit 1 oras itong nawawala. Nagpatuloy ang mga gabi na palaging ganoon ang nangyayari. Hinala niyang pinapasok ni Arnold ang kwarto ni Andrea sa tuwing wala ito sa kanilang kwarto. Kaya isang gabi ay binuksan niya ang kwarto ni Andrea at dito niya nahuli ang dalawa na gumagawa ng kahalayan. Halos gumuho ang mundo ni Athena sa kanyang nasaksihan ng mga sandaling yun. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling yun, bagay na noon lamang niya naramdaman sa buong buhay niya. Hindi ito matutumbasan ng kung anumang pang-aabuso ni Melanie sa kanya. Sa lahat ng naranasan niya ay yun ang pinakamasakit. Nagkagulo sa buong bahay nang matuklasan niya ang pangyayaring iyon. Gumawa siya ng iskandalo, ngunit wala namang may pakialam sa kanya. Ang kanyang mga biyanan, lalo na si Melanie ay sinampal lamang siya at sinabing huwag niyang gawing big deal ang nangyari. Nagawa pa nilang matulog ng mahimbing matapos ang engkwentrong yun habang si Athena ay walang tigil sa pag-iyak ng gabing yun. Nakiusap si Athena kay Arnold na palayasin na ng bahay si Andrea at kakalimutan niya ang nangyari. Pero tandang-tanda ni Athena kung ano ang sinabi ni Arnold noon sa kanya. Hindi ko kailangan na patawarin mo ko. Mahal ko na si Andrea at siya na magiging asawa ko simula ngayon. Bukas, mag-divorce na tayo. Dahil kung hindi ka papayag, baka kung ano magawa ko sa'yo. Ang mga salitang yan ang binitawan ni Arnold sa kanya na labis na nagpaguho sa kanyang mundo.
Nagmatigas si Athena at sinabing hinding-hindi siya makikipaghiwalay dahil hindi siya papayag na maging masaya sina Arnold at Andrea. Ngunit nang gawin niya ito ay doble ang naranasan niyang pang-aabuso mula kay Melanie at maging sina Arnold at Andrea ay nakisali na rin. Maging ang kanyang sister-in-law na si Emma. Isang araw, itinulak siya ni Andrea sa hagdan ng kanilang bahay. Ilang metrong taas ang kanyang binagsak at dumugo ang kanyang ulo dahilan upang makomataw siya ng ilang araw. Dinala siya sa ospital ni Arnold at doon ay nagkataong ang doktor na tumingin sa kanya ay ang dating nobyo ni Athena noong siya'y college pa lamang na si Luigi. Ipinaliwanag ni Luigi sa pamilya ni Arnold ang tungkol sa kritikal na kalagayan ni Athena. Imbis na malungkot at makonsensya, ang ginawa ng pamilya ni Arnold ay nag-celebrate sa kanilang mansyon. Isang milagro ang nangyari. Si Athena ay nagising. Nagulat siya nang ang kanyang doktor ay ang kanyang dating iniibig. Ikinuwento ni Athena ang lahat kay Luigi na siyang ikinabigla nito. Dahil may natitira pa ring pagmamahal si Luigi para kay Athena, ay lubos niyang ikinagalit ang lahat ng mga natuklasan niya tungkol sa pamilya ni Arnold. Dahil doon ay nagsagawa sila ng plano upang palabasin na patay na si Athena. Sinabi kasi ni Athena na gusto niyang maghiganti sa lahat ng taong nagpahirap sa kanya. Kaya naman nagsabuatan sila ni Arnold. Idineklara ni Luigi sa pamilya ni Arnold na patay na si Athena. Dinala ito sa morgue upang tanggalan ng mga laman loob. Ngunit nagising si Athena at ipinaliwanag sa embalsamador na hindi siya patay. Binayaran nila ang embalsamador upang palabasin na patay na siya. 2 araw lang ang lamay ni Athena dahil wala namang ibang pumunta sa burol maliban sa pamilya ni Arnold. Solong anak kasi si Athena at ang kanyang mga magulang ay patay na. Hindi rin malapit sa kanya ang mga pinsan kaya walang kaalam-alam ang mga ito na patay na siya. Wala rin siyang kaibigan na masasabing long term. Sa buong burol ay nagpanggap si Athena na patay na siya. Limitadong-limitado siya kung huminga. Nakakaawa ka naman, mahal kong manugang. Kung pumayag ka na lang sana na idiborsyo ang anak ko, hindi sana to mangyayari sa'yo. Dapat kasi marunong ka ring lumugar sa buhay. Dapat pinipili mo ang lalaking pakakasalan mo. Yung ka-level mong basura. Hindi yung para kang linta na kakapit na lang bigla sa mga mayayaman. Sabi ng manugang. Yan ang naging farewell message ni Melanie sa kanya. Ang kanyang sister-in-law naman ay pumunta. Ang kanyang sister-in-law na si Emma ay isa rin sa mga taong nagpahirap sa kanya sa mansyon. Ito ang kadalasang kasabwat ni Melanie sa pang-aapi sa kanya sa bahay. At ito ang naging farewell message ni Emma para kay Athena. Ang pretty mo ate sa makeup mo ah. Alam mo ba yon? You look good when you're dead. Simula ngayon, si ate Andrea na ang magiging sister-in-law ko kasi lahat binibigay niya sa akin. Kita mo tong suot kong singsing at kwintas? Nagkakahalaga lang naman to ng 100,000. Binigay niya to sa akin. Hindi mo to kayong bilhin para sa akin oh. Oh sige na, bye-bye. Mwah! Hikay na sabi ni Emma. Dinig na dinig ni Athena ang farewell message ng mag-ina. Sumunod naman ng pagbibigay ng farewell message sa kanya si Andrea. I'm so sorry Athena, dahil aksidente kitang naitulak sa hagdan ha. Wait, sinabi ko bang aksidente? I'm just kidding, sinadya ko talagang itulak ka sa hagdan. Dahil nagsasawa na ako sa pagmamatigas mo. Mabuti na rin na namatay ka kaagad para matapos ng lahat ng paghihirap mo. Kaya dapat magpasalamat ka sa akin. Wait, anong sinabi mo? Okay, you're welcome. Rest in peace, Athena. At least, kasama mo na si San Pedro ngayon. Ang kanyang father-in-law naman ni si Peter ang lumapit sa kanya. Ano bang sasabihin ko? Patay ka na kaya wala nang silbi pa kung anong sasabihin ko. Rest in peace na lang. Naging mabuti ka namang tao kaya wala akong dapat na ipag-alala. Alam kong nasa mabuti ka ng kalagayan ngayon. At yun ang pinaka-importante. Ano pang saysay na mabuhay ka na puno ng paghihirap kasamang walang kwenta mong asawa. Hindi ko hiniling na mapatawad mo siya. Kung gusto mo siyang isumpa, may karapatan kang gawin yan. Kasumpa-sumpa naman talaga ang anak ko. At saka umalis si Peter. Ang huling nagbigay ng farewell message ay walang iba kung hindi si Arnold. Kumusta ka na, Athena? Wala kang dapat ibang sisihin kundi ang sarili mo. In the first place, I ask you while I'm being nice.
I even offered you 1 million pesos para lang pirmahan ng divorce paper. But what did you do? Nagmatigas ka pa rin. Kung sana'y tinanggap mo na lang ang pera, wala sana tayo kung nasaan tayo ngayon. This is all your fault. But yeah, ano pang silbi na sisihin ka? Patay ka na eh. Huwag ka magalala. Magiging masaya kami ng pamilya ko. Nang tapos nang magbigay ng farewell messages ang lahat, ay dito na nagbukas ang mga mata ni Athena. Puno ng galit ang kanyang mga mata dahil sa lahat ng narinig niyang salita mula sa mga taong kinamumuhian niya sa lahat. Matapos siyang dasalan ay inilibing na siya. Dinig na dinig niya ang lupang tumatabon sa kabaong niya. Nang maayos na ang lahat, ay sabay-sabay nang umalis ang pamilya ni Arnold. Makalipas ang 10 minuto ay bumalik na ang tagahukay sa pakiusap ni Luigi. Si Luigi ay dumating at tumulong sa paghuhukay. Umula ng mga sandaling yun at kaya binilisan nila ang paghuhukay. Nang matapos mahukay si Athena, ay kaagad itong tumakbo patungo sa kotse ni Luigi. At si Luigi naman ay tinulungan ng tagahukay na muling tabunan ng lupa ang libingan ni Athena. Athena, I remember when you were in high school till college. Ang daming lalaki nakapila sa'yo. At isa na ako sa mga yun. Kaya hindi ako makapaniwala na ganito lang dadanasin mo sa lalaking yun. Sabi ni Luigi. Mabait siya nung una, Luigi. Pero nagbago siya. Emosyonal na sabi ni Athena. I understand. Hindi mo to kasalanan, Athena. Hindi mo naman talaga malalaman kung ano magiging pagbabago sa ugali ng isang tao. But I'm always here. Please use me para makapaghiganti ka sa mga taong yun. Salamat, Luigi. Nakilala ni Athena ang bilyonaryong businesswoman na si Eunice. Si Eunice ay may matinding galit kay Melanie dahil sinisisi ni Eunice si Melanie kung bakit namatay ang yumao nitong 8 taong gulang na anak na si Jasmine. Matagal ng panahon ang nakaraan. Nagkaroon ng pag-aaway ang magkaedad noon na sina Jasmine at Arnold. Magkaaway ang 2 bata sa isang parke. Nalaglag si Arnold sa larong padulasan at sinisi ni Melanie si Jasmine na nasa likod noon ni Arnold. Pinalo ni Melanie si Jasmine ayon sa ilang saksi. Pauwi si Jasmine ngunit dahil masakit ang katawan niya ay hirap siyang maglakad. Nang siya'y patawid na sa kalsada ay nabangga siya ng isang humaharurot na kotse dahilan upang mabawian ng buhay ang kawawang bata. Hanggang ngayon ay dala-dala pa rin ni Eunice ang bangungot ng nakaraan. Gabi-gabi pa rin niyang napapanaginipan ang nag-iisang anak. Wala ni isang gabi na hindi ito dumalaw sa kanyang panaginip. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng hustisya ang ginawa ni Melanie sa kanyang anak. Kaya naman nang malaman ni Eunice si Athena, isang babaeng may kaparehas niya ang hangarin ay natuwa siya. Dahil sa wakas ay may taong kagaya niya na gustong pabagsakin ng pamilya ni Melanie. May isang bagay rin ang nalaman ni Eunice tungkol kay Athena. Si Athena pala ay anak ng kababata at matalik niyang kaibigan sa high school noon na si Gina. Kinupkop ni Eunice si Athena at itinuring niya ito bilang totoong anak. Inampun niya ito. Binigyan niya ito ng bagong pagkakakilanlan. At ito ay ang pagkakakilanlan ng kanyang yumaong anak na si Jasmine. Ang dating Athena noon ay nabubuhay na simula ngayon bilang Jasmine. Pinag-aral ni Eunice si Athena sa ibang bansa sa kabila ng edad nito. Nag-aral si Athena ng business doon at naging fluent din sa English. Matapos ang 4 na taon ay bumalik siya sa Pilipinas upang siya ang mamuno sa kumpanya ni Eunice. At dahil wala namang magmamana ng mga kumpanya ay pinaubaya sa kanya ni Eunice ang kumpanya. Malaki ang tiwala ni Eunice sa kanya. At doon ay nagsimula ang paghiganti ni Athena laban sa mga taong nang-api sa kanya sa nakaraan. Maraming taon ang lumipas ngunit sariwa pa rin sa puso at isipan niya ang lahat ng kawalang hiyaang ginawa sa kanya ng pamilya ni Arnold. Isang araw ay nakatanggap si Melanie, ang ina ni Arnold, ng regalo mula sa isang delivery. "Ma, may parcel po kayo," sabi ni Andrea. Sina Andrea at Arnold ay 2 taon ng kasal. "Teka, para sa akin? Wala naman akong in-order ha," sabi ni Melanie. Bakit may parcel kayo, ma? Patingin nga ako." Binuksan ni Melanie ang parcel at nabigla siya nang makita ang isang larawang halos mabura na sa isipan niya. At ito ay larawan ng 8 taong gulang na anak ni Eunice na si Jasmine.
Nung una ay litong-lito pa siya kung sino ang batang nasa lumang larawan. Ngunit nang maalala niya ang nakaraan ay nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Nabitawan pa niya ang larawan kaya bumagsak ito sa sahig. Pinulot ito ni Andrea ang larawan ng takang-taka at pinagmasdan ito. Bakit po ma? Ano pong problema? At saka, sino tong batang to? Pagtataka ni Andrea. Ang batang yan, patay na! Nahihintakutang sabi ni Melanie. Patay na? Sino po ba to? Salbahe ang batang yan. Itinulak niya si Arnold nung maliit pa lang si Arnold. Binugbog ko siya at nung pauwi siya, nasagasaan siya at namatay. Ewan ko kung bakit may nagpadala niyan dito. Hindi kaya minumulto ka ng batang yan? Pagsingit ni Peter na inaayos ang suot na tuksido. Ikaw naman mahal, sa tandaan natin to mapagpapaniwala mo pa ako sa multo? Sigurado akong ang nanay ng batang yan ang nagpadala niyan sa bahay. Ani ni Peter. Si Eunice? Siya yung presidente ng Avol Cosmetics. Malayo na rin ang narating ng bruhang yon. Salamat sa asawa niyang patay na at nabubuhay siya sa karangyaan ngayon. Sabi ni Melanie. Pero teka po ma, kung siya ang nagpadala niyan sa inyo, ano naman ang intensyon niya? Pagtataka ni Andrea. Yun na nga ang pinagtataka ko. After 30 years, bigla na lang siyang nagpadala sa akin ng ganyan. Mukhang nasisiraan na yata ang babaeng yun ng ulo dahil sa katandaan. Tingin ba niya matatakot ako rito? Manigas siya. Kung ako sa kanya, mag-move on na lang siya. Ilang taon na ang itatagal niya lang sa mundo. Kaya dapat gugulin na lang niya ang buhay niya sa mga masasayang bagay. Hindi yung sinasayang niyang oras niya sa pananakot sa akin. Kinalikot pa ni Andrea ang larawan at napansin niyang kadikit ng larawan ni Jasmine ay isa pang larawan. Nang paghiwalay niya ang dalawang larawan sa isa't isa, ay nangilabot si Andrea sa nakitang mukha sa isa pang larawan. Ito ay walang iba kung hindi ang wedding picture ni Athena. Mama! Naghihitakutang sabi ni Andrea at ipinakita kay Melanie ang larawan. Ay Diyos ko po! Bakit nandyan ang larawan ng babaeng yan? Sigaw ni Melanie na halos atakihin sa puso. Kinuha ni Peter ang larawan sa kamay ni Andrea at pinagmasdan ito ng maigi. Gulat at takot na takot silang lahat. Bakit alam niyang tungkol kay Athena? Tanong ni Peter. Papa, hindi po kaya alam ng babaeng sinasabi niyo ang tungkol sa ginawa ko kay Athena? Pag-aalala ni Andrea. Ano ka ba naman? Paano naman nila malalaman yun? Tayo-tayo lang ang nakakaalam na ginawa mo yun sa babaeng yun. Ani Melanie. Pero bakit nandito ang larawan ni Athena? Na para bang may ibig sabihin kung bakit niya inilagay rito ang larawan ng babaeng yun? Ay, hayaan niyo na. Siguradong tinatakot lang tayo ng babaeng yun. Huwag niyo na masyadong isipin pang tungkol sa bagay na yan. Pagkumbinsi ni Melanie sa sarili at kina Andrea at Peter. Pero lahat sila ay binabagabag ng pangyayaring iyon. Samantala, si Athena sa katauhan ni Jasmine ay kausap ang isang lalaki sa isang restaurant. Ang lalaking ito ay espiya niya na siyang nagmamanman 24 oras kay Arnold. Sigurado ka ba talagang sangkot si Arnold sa mga sindikato na nagpapalaganap ng droga sa bansa? Pagkumpirma ni Athena sa lalaking kausap. Opo madam, sigurado po ako. Kitang-kita po sa files ng USB niya ang ilan sa mga transaksyon niya. Hindi lang siya drug user, kundi pusher din. Gagamitin niyang kikitain niyang pera sa droga dahil may balak siyang tumakbo bilang mayor sa susunod na eleksyon. Matagal niya nang nabanggit sa akin ang tungkol sa kagustuhan niyang pasukin ng politika. At mukha ngayon pa lang niya isinasagawa yun. Sino nga naman ang mag-aakala na aabot siya sa ganito? Kung sa bagay, kung nagawa niyang pagtakpan ng isang attempted murder, ito pa kaya? Anyway, thank you. Naisend ko na sa bank account mo ang bayad sa serbisyo mo. Maraming salamat sa lahat. I will call you if I need your service again. Tiningnan ng lalaki ang bank account app niya at nanlalaki ang mga mata niya sa 100,000 pisong pumasok doon. Salamat po madam. Basta kapag may kailangan lang kayo, tawagan niyo lang po ako. Isang araw ay dumalo si Athena sa isang birthday party. Ang birthday celebrant doon ay ang kanyang kumaring si Bea na nakilala niya sa isang painting event. Si Bea ay ina ng boyfriend ni Emma.
Si Emma na kanyang dating sister-in-law na siya ring nagpahirap sa kanya noon. Nalaman kasi ni Athena na nagpropose na pala ang boyfriend ni Emma kay Emma at ikakasal na nga ang mga ito sa susunod na buwan. At ang plano ni Athena ay walang iba kung hindi ang siraan ng engagement ng dalawa. Oy! Jasmine! I'm so glad na nakadalo ko sa birthday ko! Masayang sabi ni Bea. Yes, of course. Hindi pwedeng mawala ko sa birthday ng new friend ko. Ani Athena. Thank you so much for your time. Please enjoy the night. Thank you. At kayo rin po Ate Bea. Happy birthday po. Dumating si Emma, ngunit hindi pa nito napapansin si Athena dahil nasa likod siya nito. Tita! Happy birthday po! Pagbati ni Emma at kasama niya ang boyfriend niyang si Steven. Thank you Emma. Glad na nakadalo ka rin. Nga pala, siya si Jasmine, ang friend ko na nakilala ko sa painting event. Jasmine, siya naman ang anak ko si Steven, and this is his fiancé, si Emma. Pakilala ni Bea sa kanila at sa wakas ay nilingon na ni Jasmine si Emma. Nanlalaki ang mga mata ni Emma nang makita ang kanyang dating hipag. Athena? Bulalas ni Emma na nanlalaki ang mga mata dahil sa sobrang gulat. Oh, bakit Emma? Pagtataka ni Bea. I'm sorry, sinong Athena? Sabi ni Athena. Gulong-gulo si Emma. Alam niyang imposibleng buhay pa ngayon si Athena dahil kitang-kita niya kung paano ito inilibing noon. Sorry, forget it. Kamukha mo lang kasi yung dati kong kakilala. Oh, I see. Maraming ang nakapagsabi sa akin na may kamukha raw ako. Anyway, nabanggit ng friend ko na engaged na pala kayong dalawa. Congratulations ha! Sabi ni Athena. Thank you. Naghiwalay na sila ng landas matapos nun, pero si Emma ay hindi pa rin mapanatag. Hindi siya mapakali. Kaya nang makita niyang palabas ng venue si Athena ay sinundan niya ito. Pumasok si Athena sa isang restroom. Naghugas ng kamay si Athena at pinunasan ng kamay gamit ang tissue at saka siya nag-retouch ng makeup. Oh, you're here. Emma, right? Sabi ni Athena. Yes, hindi kasi ako mapakali kasi kamukhang-kamukha mo talaga yung kakilala ko. Is there any chance na may kakambal ka? Maybe you're not aware of it. Kambal? From what I know, wala akong kambal. But anyway, nasa na ba yung kamukha kong yan? Na-curious tuloy ako kung makita ko siya. She's dead. Oh, I see. Anyway, ang pretty mo sa makeup mo today ah. Alam mo ba yon? Anong brand ang gamit mo? Ani Athena. Thank you. This is Dior by the way. Ako nag-makeup sa sarili ko. It's my passion. You have a talent ha? Thank you. By the way Emma, ang ganda rin ng jewelries mo ha? Anong brand yan? Ito? I don't even know. Niregalo lang kasi ito ng sister-in-law ko eh. Oh, ganun pala. Siguradong bastante ang tao ang sister-in-law mo para ma-afford ang mga ganyang kamamahal na alahas. Kita mo tong suot kong singsing at kwintas? Nagkakahalaga lang naman to ng 100,000 pesos. Oh, really? They look good. Ani Emma. Sige na, bye! Ani Athena at umalis na ng event. Naiwan sa restroom si Emma dahil pakiramdam niya'y may mali. Inalala niya ang isang bagay hanggang sa nanginig siya sa takot nang bumalik sa alaala niya ang farewell message niya noon kay Athena. Ganon na ganon ang sinabi niya noon kay Athena. Sinubukan niyang habulin si Athena upang komprontahin ngunit hindi niya na ito nahabol pa. Pag-uwi niya sa bahay, habang kumakain sila ng hapunan ay kinuwento niya sa lahat ang nangyari. Ano? May babaeng kamukha si Athena? Ang babaeng yun ang patay na! Gulat na reaksyon ni Melanie. Opo mama, kamukhang kamukha talaga. Siya pero 10 times better. What do you mean 10 times better? Tanong ni Andrea. I mean, kung inayos lang ni Athena ang mukha niya back then, magiging ganun ang itsura niya. 10 times better. Parang may pampabelo na siya at may skincare routine na. At saka sobrang yaman na niyang tingnan. Eh baka naman kamukha lang talaga niya. Paano magiging mayaman ng babaeng yun? Especially patay na siya. Sabi ni Melanie. Actually mama, di ba may nagpadala sa'yo ng picture ni Athena kaninang umaga? Hindi kaya connected to rito? Sabi ni Andrea. So,
Sinasabi mong si Athena ang nagpadala nun? Paano naman mangyayari yun? Patay na nga yung babaeng yun. Alangan namang bigla na lang mabuhay ang patay. Ani Melanie. Posibleng si Athena yun dahil patay na siya. Saksi tayong lahat kung paano natin siya inilibing. Sinabi pa nga ng doktor na patay na siya. Sabi ni Peter. Ma, pa, kaya ako nasabing si Athena ang babaeng yun ay dahil kung anong sinabi kong farewell message noon kay Athena, sinabi niya rin yun sa akin. Sabi ni Emma. Ano ba sinabi mo? Sabi ni Arnold. Sabi ko sa kanya dati na ang pretty niya sa makeup niya at sinabi ko rin yung suot na alahas ko noon ay nagkakahalaga ng 100,000 piso. Ganun na ganun ang sinabi niya sa akin kanina. Hindi naman kaya nagkataon lang yan. Sabi ni Melanie. Hindi ko alam. Mahirap sabihin. Ani Emma. Mabuti pa, puntahan natin sa libingan ng babaeng yun para makumpirma natin kung patay na ba talaga siya. Sabi ni Andrea na hindi mapalagay. Siya ang hindi mapalagay sa lahat dahil siya ang pumatay kay Athena. Kinabukasan ay sama-sama silang umalis ng bahay at nagtungo sa libingan ni Athena. Nag-hire sila ng 2 lalaki upang pagtulungang kalkalin ang kabaong ni Athena. At nang buksan nila ang kabaong ay nanlaki ang mga mata nila sa gulat dahil wala itong laman kahit na ano. Walang kalansay roon. Nanginig sa takot si Andrea maging sina Arnold at Melanie. Si Emma naman ay nalinawan at may nakumpirma. Si Peter naman ay hindi makapaniwala. Anong ibig sabihin nito? Naguguluhang sabi ni Andrea. Sinasabi ko na nga ba, hindi pa talaga patay ang babaeng yun. Siya talaga si Athena. Sabi ni Emma na nasisindak. Kung nagpadala siya sa akin ng larawan niya, anong ibig sabihin nun? May balak ba siyang maghiganti sa atin? Tarantang sabi ni Melanie. Paano niya nalaman ng tungkol kay Jasmine kung ganun? Sabi ni Peter. Teka, Jasmine? Sino si Jasmine? Sabi ni Emma. Siya yung batang nanulak noon kay Arnold. Siya yung namatay dahil nasagasaan ng kotse habang pauwi. Sabi ni Peter. Jasmine ang pangalan niya? Gulat na sabi ni Emma. Why? Bakit ba gulat na gulat ka dyan? Sabi ni Melanie. Kasi Jasmine din ang pangalan ng Athena na yun. Nanggugulat silang lahat sa natuklasan. Oh my God! Anong nangyayari? Bakit siya nagpapanggap na Jasmine? At paano niya nalaman ang lahat ng tungkol sa totoong Jasmine na namatay? Ani Melanie na halos masiraan na ng ulo dahil doon ay nagsagawa sila ng sarili nilang imbestigasyon at natuklasan nga nilang si Athena ay inampon ni Bea. Mahal, nakipagsabuatan si Athena sa matandang yon. Anong gagawin natin? Tarantang sabi ni Melanie. Ano nakipagsabuatan ng sinasabi mo? Inampun lang naman niya si Athena. Yun lang yun. Wala namang ibig sabihin yun. Sabi ni Peter. Ay hindi ka sure dyan. Paano kung nagsabuatan sila para pabagsakin tayo? Hindi pwede yon. Huwag ka nga matarantara dyan. Maghunos dili ka. Hindi nila gagawin yun kaya kumalma ka. Masyado ka lang guilty kaya kung ano-anong iniisip mo. Sina Arnold at Andrea ay nasa kanilang kwarto. Arnold, tingin mo ba papayag ang babaeng yun na mag-move on na lang at kalimutan na ginawa natin sa kanya? Sabi ni Andrea. Ginawa natin sa kanya? Wala akong ginagawang masama sa kanya, Andrea. Ikaw lang. Anong ako lang? Magkakasabot tayong lahat dito, Arnold. Hindi lang ako. Huwag mo kong idamay sa nararamdaman mong guilt, Andrea. Mabuti pa, kailangan nating harapin ang babaeng yun para naman makausap natin siya at makumpirma kung siya ba talaga si Athena. Anong makumpirma? Malamang siya yun. Ani Andrea. Nagpaimbestiga sila upang alamin ang buong katotohanan ng bagong pagkatao ni Athena na si Jasmine. Nalaman nila na ito na pala ang presidente ng Avol Cosmetics, kaya naman isang araw ay pareho silang bumisita sa opisina ni Athena sa Pasay. Ma'am, may mga bisita po kayo sa baba? Sabi ng sekretary ni Athena. Bisita? I'm not expecting any visitors today. Sino raw sila? Ani Athena. Arnold and Andrea daw po. Napaisip si Athena kung bakit siya gustong makita ng dalawa, pero naisip niya si Emma. Anyay, baka si Emma ang nagsabi nito sa buong pamilya ni Arnold at nandito sila upang kumpirmahin kung siya ba talaga si Athena. Kung tama ang hinala niya ay hindi siya natatakot na ibulgar ang kanyang totoong pagkatao. Okay,
I know them. Papasukin mo sila. Pinayagan ngang pumasok sina Arnold at Andrea sa opisina ni Athena. Napaako ang tingin ng dalawa kay Athena. Pinagmasdan nila ito ng mabuti. Ikaw nga, Athena. Paanong buhay ka? Bulalas ni Arnold na hindi makapaniwala. Athena? Who's Athena? Please read my name here. Sabi ni Athena at ibinida ang kanyang desk name kung saan nakalagay ay Jasmine, CEO. Jasmine? Sinong niloko mo? Hindi ikaw si Jasmine. Ikaw si Athena, ang babaeng itinulak ko noon sa hagdan. Ngumiti si Athena. Really? Do I look like her? Maraming ang nagsasabi sa akin na may kamukha daw akong babae. But oh my gosh! Did you really push her? At proud ka pa ha? Tumigil ka na sa pagpapanggap mo. Hindi bagay sa'yo. Kahit na anong pagpapanggap ang gawin mo, hindi pa rin mawawala ang malansang amoy ng kahirapan na bumabalot sa office mo. Ani Andrea. I wonder kung bakit gusto niyo akong i-pressure as Athena. Mukhang malaki ang pagkakasala niyo sa kanya para mag-react kayo ng ganito. Did you kill her by any chance? Yes, I killed her. And she should be dead by now. Pero kung anong kapangyarihang galing sa demonyong bumuhay sa kanya at naging CEO pa. Ibinenta mo na ba sa Satanas ang kaluluwa mo para maabot kung saan ka ngayon? Saad ni Andrea. Ipinatong ni Andrea ang natanggap nilang larawan sa desk ni Athena. Ayan! Ikaw ang nagpadala niyan, hindi ba? Yung bata sa larawan. Anak ng matandang tumulong sa'yo para mapunta ka sa sitwasyon mo ngayon. Let's say, ako nga si Athena. Ano naman? Hindi ka ba masaya na hindi ka na mamamatay tao ngayon? Don't say let's. Alam kong ikaw yan. Tumigil ka na sa panggugulo sa pamilya namin. Or else, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Baka by this time, baka hindi na lang sa hagdan kita itulak. Baka sa tuktok na ng gusaling to. I actually heard a lot about you, Miss Andrea Gomez. Isang matagumpay na businesswoman. Yet, is this how you behave? This is so disappointing. Anyway, umalis na kayo kung wala kayong sasabihin dahil marami pa akong gagawin. Don't ever scare us again, Athena, by sending us garbage. Or else, malalaman mo kung anong hinahanap mo. At saka na nga umalis ang dalawa, saka dumating si Luigi na may hawak na bulaklak para kay Athena. Nakita ko sa hallway yung ex-husband mo at saka yung kabit niya. Galing ba sila dito? Tanong ni Luigi. Yes, alam na nilang buhay ako. Talaga? Anong sabi nila? Of course, nagulat sila. But anyway, let's stop talking about them. Wala ako sa mood para pag-usapan sila. Flowers for you, by the way. Nakangiting sabi ni Luigi sabay abot sa kanya ng bulaklak. Sinagot na ni Athena si Luigi 2 years ago pero palagi pa rin siyang dinadalhan ni Luigi ng bulaklak na para bang nasa stage pa rin sila ng ligawan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago ang pakikitungo ni Luigi sa kanya. Nangako si Athena na sa oras na makamit na niya ang hustisya ay sa kanya tatanggapin ang alok ni Luigi na magpakasal. Isang araw ay may isang event kung saan nagkatagpong muli si Athena, si Bea ang ina ng nobyo ni Emma. Nagkataong nandoon din si Emma dahil isinama ito ni Bea upang maipakilala ito sa mga kumare. Mabutit nandito ka, Jasmine. I didn't know na pupunta ka rin pala dito. Sabi ni Bea. Hindi rin dapat ako pupunta rito pero nagbago ang isip ko kaya pumunta pa rin ako. Anyway, siya yung fiancé ng anak mo, right? Sabi ni Athena. Yes, siya nga. Siya si Emma. Oh, right. I remember. Actually, I like her. Nanginig naman sa takot si Emma. Really? Paano kayo nagkakilala? Kabatchmate niya sa college ang isang friend ko. I've heard from her na nagpalaglag raw si Emma nung college siya. Kasi nabuntis siya ng hindi niya boyfriend. At that time, he has a different boyfriend. Sabi ni Athena. Ang kapal na mukha mo. Huwag kang magpakalat ng kasinungalingan mo. Sabi ni Emma na mabilis ang tibok ng puso dahil sa lakas. Oh, sorry. Yun lang narinig mo, diba? I'm sorry ah. Teka, anong sinasabi ni Miss Jasmine na nagpalaglag ka? Sabi ni Bea. Hindi po yung totoo, tita. Nagsisinungaling lang po ako. Ano ka ba? Hindi ako nagsisinungaling.
Yun lang ang narinig ko mula sa friend ko na ka-batchmate mo sa college. Besides, wala naman akong dahilan para magsinungaling, right? Pangaasar ni Athena. Pilit na ngumiti si Bea dahil halos masira ang araw niya sa kanyang nalaman. Kahit hindi niya ito kumpirmado ay malaki pa rin ang epekto nito sa isipan niya. Kapag nakumpirma niya ang tungkol doon ay hindi niya hahayaang ikasalang mahal niyang anak sa ganoong klaseng babae. Sige, Jasmine, alis muna ako. Paalam ni Bea at umalis na nga muna ito. Nang mapansin ni Bea na susundan siya ni Emma ay nagalit siya. Huwag mo nga akong sundan, gusto ko munang mapag-isa. Sigaw ni Bea, kaya tumigil sa pagsunod si Emma kay Bea. Binalikan ni Emma si Athena. So ikaw pala talaga si Athena, that bitch? Am I? I don't know. Ani Athena at nagkibit balikat pa. Ikaw siya, dahil hindi mo yung malalaman kung hindi ikaw si Athena. Well, let's say, ako nga si Athena, or whoever that is. So what's your point? Eh di ikaw siya, hindi ka papatay, kaya wag ka magpanggap na si Jasmine. Even if I do that, why are you so affected that much? Ano pa pakialam mo kung nagpapanggap ako as someone else? Alam ko na kung anong binabalak mo. Gusto mong siraan ang engagement namin ng fiancé ko, di ba? Natawa si Athena. Ano ka ba? Kung ano-anong iniisip mo. I feel like masyado ka lang nag-overthink. Mabuti pa, i-refresh mo muna yung isip mo. Just admit it, you bitch! Kapag inadmit mo na ikaw nga si Athena, baka sakaling matuwa pa ako. Well, hindi ko kailangan na matuwa ka. Whether I'm Athena or not, that shouldn't bother you. Or should you? Gusto mong maghiganti sa akin? Gusto mong maghiganti dahil sa pagpapahirap sa'yo ni Mama? Yun ang plano mo, di ba? Kung gusto mo akong paghigantihan, pues, wag sa parang ganito dahil mahal na mahal ko si Steven. At baka ikamatay ko na maghiwalay kaming dalawa. Lumawak ang ngiti ni Athena. Sinasadya niyang makita yun ni Emma upang lalo itong matakot sa mga maaaring niyang gawin sa mga susunod na araw. At bakit ka ngumingiti, ha? Nothing. I have a tip for you. Huwag mong sabihin sa kaaway ang mga kahinaan mo. At saka umalis si Athena. Naiwan si Emma na nababagabag. Kinabukasan ay nakatanggap si Bea ng isang envelope. Sa envelope na yon ay nakaprint ang isang text message ni Emma sa messenger kasama ang iba't ibang mga lalaki. Isa sa mga conversation doon ay mababasang nakikipag-dirty chat si Emma sa isang lalaki kahit na meron na siyang nobyo during the time na nangyari ang conversation. Isa sa mga conversation ni Emma ay ganito. Baka malaman ni Felipe ang tungkol sa atin, ha? Sabi ng lalaki. Ano ka ba? Hindi niya malalaman to. Patay na patay yun sa akin at hindi niya ako pagdududahan. Base sa conversation na yun ay malalamang nakikipaglandian si Emma sa ibang lalaki kahit na may nobyo ito. Marami pang mamalasawang salita ang nangyari sa pagitan ni Emma at sa iba't ibang mga lalaki. Nang mabasa lahat ni Bea ang mga yun ay nanginig ang buong kalamnan niya sa galit. Hindi siya makapaniwala na sa ganoong klase palang babae si Emma. Ipinakita niya ito sa anak na si Steven at maging si Steven ay nagulat at nidismaya sa lahat ng mga nabasa. Tinapat ni Steven si Emma sa mga natanggap na screenshots ngunit mariin lamang itong tinanggi ni Emma. Naniwala si Steven kay Emma dahil mahal niya ito. Pero si Bea, hindi siya niniwala kay Emma. Mas naniniwala siya sa mga screenshots na yun. Kaya naman magmula noon ay naging salbahe na siya kay Emma. Natuloy ang kasal ni na Emma at Steven dahil ipinaglaban siya ni Steven. Pero hindi naman siya nakaligtas mula sa pang-aabuso ni Bea sa kanya. Kung ano ang naranasan noon ni Athena mula sa kanyang ina ay ganoon din ang naranasan niya mula sa mother-in-law niya. Galit na galit si Emma kay Athena pero wala naman siyang magawa dahil mas mataas na ang kinalulugaran ngayon ni Athena kumpara sa kanya. Emma, darating din ng araw na hihiwalayan mo ang fiancé mo. Kilala kita. Hindi mo kaya makasalamuha kay Miss Bea kahit ganun mo pa kamahal ang fiancé mo. In the end, ikaw rin ang susuko dahil sa magiging pagtrato sa'yo ni Miss Bea. Kaya ngayon, lasapin mo na kung anong pakiramdam ng inaalila ng sarili mong biyanan. Sabi ni Athena. Makalipas lamang ang ilang buwan ay hindi na kayang pagtiisan pa ni Emma ang lahat ng pang-aabuso sa kanya ni Bea.
Kaya naman umalis siya ng bahay at umuwi sa bahay ng mga magulang, bitbit ang kanyang mga gamit. "Oh, ano yan, Emma? Bakit mo dala mga gamit mo rito?" tanong ni Melanie. Oo nga, huwag mo sabihing nag-away kayo ng asawa mo. Sabi ng ama. Umiyak si Emma at niyakap ang ina. "Mama!" Pag-iyak ni Emma. "Oh, anong problema? Bakit ka umiiyak?" "Ang mother-in-law ko po, minamaltrato po niya ako." Gulat at galit ang naramdaman ni na Melanie at Peter sa kanilang natuklasan, kaya naman dali-dali silang nagtungo sa bahay ni Bea upang kumprontahin ito. "Hoy, bruha ka! Ano tong narinig ko na minamaltrato mo raw ang anak ko? Hoy, para sabihin ko sa'yo, hindi ko pinalaki at pinagtapos ng pag-aaral yang si Emma para lang alipinin mo!" Galit na sabi ni Melanie. "Oh, so nagsumbong na pala siya sa'yo? Well, I don't like her. Matapos kong malaman ng tungkol sa kalandian ng anak niyo before marrying my son, hinding-hindi ko na siya irerespeto." Sabi ni Bea na pa-chill lang. "Bruha ka! Anong karapatan mo maltratuhin ang anak ko, ha? Kung gusto niyo ng divorce, pwes, kukuha ko ng divorce paper sa abogado ko. Ipadala ko na lang sa inyo at papirmahan niyo sa inyong anak." "Walang hiya ka! Talagang makikipag-divorce siya dyan sa anak mong mamas boy! Hindi siya deserve ang mapunta sa walang kwentang pamilyang to! Pweh!" Sabi ni Melanie at matapos noon ay umalis na sila ni Peter. Napakawalang hiya talaga ng babaeng yon! Ang akala niya kung sino siya, porkit mas nakakaangat lang siya ng kaunti sa atin? Tingin niya ba may karapatan na siyang gawin yun sa anak natin? Mahal, kasalanan mo to. Paninisi ni Peter. Ano? Anong kasalanan ko? At bakit ko naman to naging kasalanan? Ganito rin ang ginagawa mo noon kay Athena. Ginagabaan na tayo dahil sa kasamaan mo sa kanya. Nabahala si Melanie. Tingin mo ba? Pinaparusahan na tayo ng Diyos? Mabuti pa, dumaan muna tayo sa simbahan at humingi ng tawad sa Panginoon. Sabi ni Peter. At bakit ako lang? Hindi ba't ikaw rin dapat? At bakit pati ako? Hindi ko naman kailanman minaltrato si Athena noon. Hala, nagmamalinis ka ha? Habang inugudgud ko ang mukha nun sa sahig, wala ka man lang ginawa. Sabi nga nila, ang taong saksi sa hindi makatarungang bagay at walang ginawas ay walang kaibahan sa taong gumawa ng kasamaan. Kaya parehas lang tayong kailangang humingi ng tawad sa Panginoon. Kasalanan mo to. Kung hindi mo naman sana yung ginawa sa kanya, hindi ko kailangang itolerate ang pagmamaltrato mo sa kanya. Nag-away pa nga mag-asawa at nagsisihan kung sino ang mas mabigat na may kasalanan. Pero sa huli ay nagtungo na rin sila sa pinakamalapit na simbahan at doon ay humingi ng tawad. Ngunit hindi sincere ang kanilang paghingi ng tawad. Natatakot lang sila sa maaaring parusa sa kanila ng Panginoon. Pero sa loob-loob nila ay wala pa rin silang nararamdamang pagsisisi sa ginawa nilang kasamaan kay Athena. Matapos nilang magsimba at humingi ng tawad, pakiramdam nila ay inosente na sila. Nakahinga na sila ng maluwag. Ayan, siguro naman ayos na to, hindi ba? Humingi na tayo ng tawad sa Diyos. Siguro naman ay magiging maayos ng lahat. Nakangiting sabi ni Melanie na para bang may tinik na nabunot mula sa lalamunan niya. Kapagpatawad ang Diyos, kaya siguradong tinanggap nila ang hilingan natin na kapatawaran sa Kanya. Sabi ni Peter. Samantala, sa loob ng simbahan ay naroon din pala si Athena at pinagmasdan niya kung paano magsimba sina Melanie at Peter. Kung ganun, kahit pala mga demonyo, nagsisimba din. Sabi ni Athena. Pagka-uwi ni na Peter at Melanie ay kinumbinsi nila si Emma na makipag-divorce na kay Steven. Pero ayaw pa rin ni Emma dahil mahal na mahal niya si Steven. Sa ngayon daw kasi ay kinukumbinsi pa niya si Steven na bumukod. Nagbago ang lahat nang bumisita sa kanila si Steven at imbis na good news ang iparating nito sa kanila ay divorce paper ang ipinakita nito sa kanila. Sinabi raw kasi ni Steven na hindi ipapamana sa kanya ng kanyang ina ang kumpanya kapag hindi siya nakipag-divorce kay Emma. Kaya napilitan si Steven na sundin ang kagustuhan ng ina. Dito na napaiyak at nagalit si Emma. Ngunit sa huli ay pinirmahan na lamang niya ang divorce paper sa tulong na rin ng pressure ng mga magulang. Matapos ay umalis din si Steven dala ang pirmadong divorce paper. Mama! Papa! Kasalanan po ni Athena ang lahat ng to! Sabi ni Emma. Ano? Kasalanan ng babaeng yon? Bakit? Anong ginawa niya? Sabi ni Melanie.
Siya ang nagsabi sa biyanan ko na nagpalaglag ako nung college at pinakita niya rin sa biyanan ko ang mga text messages ko na intimidating. At paano naman siya nakakuha ng screenshot nun? Ewan ko sa kanya. Ang babaeng yon, gumaganti ba siya sa ginawa natin sa kanya? Dapat talaga siniguro ni Andrea na patay na ang babaeng yun eh. Ani Melanie. Ito ang ganti niya sa akin, Mama. Kaya hintayin niyo. Siguradong paparating din ang ganti niya sa inyo. Iisa-isahin niya tayong lahat. Aba, subukan lang niya at talagang paplantsahin ko ang mukha niya. Sabi ni Melanie at nag-cross arms pa. Melanie, wala ka ba talagang pagsisisi sa ginawa mo sa kanya? Ang akala ko pa naman humingi ka ng tawad sa Diyos. Sabi ni Peter. Oo, noon yon kasi ang akala ko pinaparusahan tayo ng Diyos. Mukhang yung babaeng yun naman pala ang may pakana ng lahat kaya wala na akong kailangang ihingi ng tawad. At saka bakit ba, Peter? Huwag mo sabihing natatakot ka na sa kanya ngayon. Hindi naman sa ganoon, pero alam mong hindi lang kay Athena ka may atraso, pati dun sa matandang si Eunice. Sigurado magsasabuatan ng dalawang yun para lang mapabagsak tayong lahat. Alam mong mas malaki ang net worth nila kaysa sa atin. Mayaman sila, pero mayaman din tayo. Kung ano man ang gawin nila, pues, kayang-kaya natin yung i-counter. Huwag kang duwag dyan. Kailangan lang natin patikimin ng tunay na bagsik ang dalawang yon at siguradong tatantanan din nila tayo. Sumakit na lamang ang ulo ni Peter dahil hindi maganda ang kutob niya sa mga nangyayari. Samantala, sa kwarto ng mag-asawa ay nag-uusap sina Arnold at Andrea. Arnold, nabalita mo na ba ang nangyari kay Emma? Nakipag-divorce na raw siya sa asawa niya. Sabi ni Andrea. Yaan mo yun. Siguradong after 1 month, makakahanap din yun ng ibang lalaki. Sabi ni Arnold. Hindi yun ang pinapoint out ko. Narinig ko kay Mama na si Athena daw ang may pakana ng lahat. Seryoso ang bruha na yun sa paghihiganti sa atin. Huwag ka masyado mag-alala. Siguradong si Emma lang naman ang kaya niyang paghigantihan. Paano naman siya maghiganti sa atin, Aber? Alam mo, huwag natin masyadong pag-usapan ang tungkol sa babaeng yun. Ang pag-usapan na lang natin ay ang plano kung pagtakbo kong mayor sa susunod na eleksyon. Bakit? Nakapag-file ka na ba ng candidacy? Oo naman. Nag-file na ako noong nakaraang buwan. Hindi ko ba nasasabi sa'yo? Anyway, kailangan ko ng malaki-laking funds na gagamitin ko sa pangangampanya. Baka naman may mapapahiram ka kahit 50 million lang. 50 million? I don't think na mapapahiram kita ng ganun kalaking halaga. Bakit? Hindi ba enough ang perang pumapasok sa illegal drug trafficking na pinasok mo? Ani Andrea. Hindi pa yun sapat. Kailangan ko na mas malaking pera. Hindi kita mapapahiram dahil alam mo namang hindi na ako CEO ng kumpanya. Nagulat si Arnold. Ha? Hindi na ikaw ang CEO ng kumpanya? Bakit hindi mo alam? Itatanong ko ba kung alam ko? Hindi na ako, si Mr. Lopez na. Binili niya ang ilang shares ng ilang shareholders, kaya siya na ang may pinakamalaking shares sa buong kumpanya. Ilan ang shares niya? 30%. Kung humira muna kayo tayo ng pera kay Mr. Lopez, gawin mong collateral ang shares mo sa kumpanya. Pagkatapos ng eleksyon at nanalo ako, ibabalik din natin sa kanyang pera niya at ibabalik niyang shares niya sa'yo. Iyon ay kung papayag siya. Well, ask him. Sigurado ko bang mababayaran mo ang pera? Tanong ni Andrea. Oo naman, kapag nanalo ako, siguradong mababayaran ko yun. At saka, pwede niya naman akong gamitin sa politics kung kailangan niya. It's good for the both of us. Siguraduhin mo lang Ang kaso, 20% ang share ko sa kumpanya. Kapag ibinigay ko sa kanyang shares ko, siya na magiging majority holder. Ang ibig sabihin, kalahati na ng share ng kumpanya ay meron siya. Basically, parang siya na rin ang magiging owner ng kumpanya. Ano ka ba? Ngayon lang naman to. Pagkatapos ay babalik din ng lahat sa dati. Kinabukasan ay kinausap ni Andrea si Mr. Lopez sa office nito sa kanilang building. Sinabi ni Andrea ang lahat ng napag-usapan nila kagabi ni Arnold at sa kabutihan naman ay pumayag si Mr. Lopez. Nakautang ng 50 million pesos si Andrea kay Mr. Lopez nang walang kahirap-hirap. Samantala, nang makaalis si Andrea sa office ni Mr. Lopez ay tinawagan ni Mr. Lopez si Eunice. Si Mr. Lopez ay ang dating kinakasama ni Eunice noon at ito rin ang ama ng yumao nilang anak na si Jasmine. Pinlano nila ang lahat upang i-infiltrate ang kumpanya ni Andrea bilang bahagi ng kanilang paghihiganti sa buong pamilya. Good news, Eunice.
Naibigay na sa akin ni Andrea ang lahat ng mga shares niya. Ako na ang biggest stockholder ng kumpanya. Ani Mr. Lopez. Good to hear. From now on, sayong-sayo na ang shares niya. Dahil sisiguraduhin naming hindi mananalo si Arnold sa pagtakbo niya bilang mayor. We will make sure na mababankrupt ang buo nilang pamilya. Ang mga taong kagaya niyang korap ay walang puwang sa politika. Sige, masyado namang maraming kriminal sa politika. Huwag na nating idagdag pang lalaking yun. Good luck na lang sa kung ano man gagawin yung plano. Kung ito ay makakatulong para makamit natin ng hustisya sa pagkamatay ni Jasmine, please make sure na magtatagumpay ang plano nyo. Ani Mr. Lopez. Salamat sa lahat. Ani Eunice. Isang araw, nagsumbong si Athena sa isang pulis at sinabing manmanan si Arnold sapagkat ito nga raw ang sangkot sa pagbebenta ng milyon-milyong halaga ng ilegal na droga. Sinunod ito ng pulis hanggang sa mahuli nga sa akto si Arnold na nagdi-deliver ng ilang kilong droga sa isang mayamang negosyante. Kinunan siya ng video ng lahat ng transaksyon. Ngunit imbis na i-report sa police station, iba ang ginawa ng pulis dahil ang pulis ay ginamit ang kanyang nalalaman upang i-blackmail si Arnold. Sinabi ng pulis na kung hindi magbibigay ng 5 milyon si Arnold sa kanya ay idudulog niya sa police station ang video ng illegal na transaksyon. Dahil sa takot ni Arnold ay wala siyang ibang nagawa kundi ang magbigay ng malaking pera sa pulis. Nalaman ni Athena ang tungkol sa pambablackmail ng pulis pero hindi na siya nabigla. Alam kasi niyang ang pulis na pinagbigyan niya ng impormasyon ay may record na ng korupsyon. At sinadya niya ang lahat. Pinlano niya. Gusto niyang i-blackmail ng pulis si Arnold upang kikilan ito ng kikilan hanggang sa maubos ang yaman nito. Hindi lang doon nagtapos ang lahat. Dahil nang maubos ng pulis ang 5 milyon ay humingi pa siya ng 10 milyon mula kay Arnold at pagkatapos ng 10 milyon ay panibagong 10 milyon na naman. Dito na isinumbong ni Arnold kay Andrea ang lahat. Anong sabi mo? 25 milyon na ang nawala mula sa atin dahil lang sa pulis na yon? Nabibiglang sabi ni Andrea. Ano magagawa ko? Kung hindi ko raw ibibigay ang perang hinihingi niya, ipapakalat niya ang video sa mga news outlet. Hindi pwedeng lumabas ang video na yun dahil kung hindi, siguradong hindi na ako mananalo sa eleksyon. Tingin mo ito lang ang solusyon? Mamimihasa ang pulis na yon. Siguradong hindi siya titigil na perahan tayo habang buhay. Ano nang gagawin natin? Kailangan mamatay ang pulis na yon. Ano? Papatay natin ang pulis na yon? Oo, papatayin natin at sisiguraduhin na hindi siya makakapagsalita pa. Sa susunod na maninikel siya sa atin, ikaw mismo ang magbigay sa kanya ng pera ng personal at pagkatapos, patayin mo na siya. Pinlano nila ang gabing yun kung paano nila mapapatay ang pulis. Matapos lamang ang 1 buwan, muli silang tinawagan ng pulis at nanghihingi na naman ito ng 5 milyong piso. At dito na isinagawa ni na Arnold at Andrea ang kanilang plano. Nakipagkita sila sa pulis ng 2:00 ng madaling araw. Tabi ito ng ilog. Nasaan ang pera? Sabi ng pulis. Nandito sa bag. Sabi ni Arnold sabay abot ng malaking bag sa pulis. Ganyan! Dapat marunong kayong sumunod sa batas. Promise, ito naman na ang huling beses na maninikel na ako sa inyo ng pera. After nito, pwede ka nang makatulog na mahimbing. Sabi ng pulis at tumawa pa. Yan din ang sinabi mo sa akin noon. Pero sa pagkakataon ngayon, alam kong ito na talaga ang huli. Sabi ni Arnold at pagkatapos ay kinuha sa kanyang bulsa ang isang spray at inisprayan niya ang mata ng pulis. Napasigaw ang pulis dahil sapdi ng kanyang mga mata. Matapos nun ay kinuryente ni Arnold ang pulis sa leeg gamit ang isang stun gun. Matapos mawala ng malay ang lalaki ay kinaladkad niya ito patungo sa ilog at doon ito nilunod. Saka sila umalis ni Andrea sa eksena na parang walang nangyari. Wala man lang silang naramdamang kahit na anong konsensya sa kanilang ginawa. Umabot na sa ganito ang kanilang kasamaan. Lingid sa kanilang kaalaman, may isang lalaking binayaran si Athena upang sundan sila at ang lalaking ito ay kinunan ng video ang lahat ng mga pangyayari. Habang nakaupo si Athena sa kanyang kwarto ay pinapanood niya ang video. Kitang-kita roon kung paano nilunod ni Arnold ng pulis. Hindi kita sa eksena si Andrea sapagkat nasa loob lamang ito ng kotse all the time. Hindi muna inilabas ni Athena ang video na yun. Gusto niya munang magsayang pa ng pera sina Andrea at Arnold sa pangangampanya. At sa araw na lumabas ang resulta ng eleksyon ay sa kanya ilalabas ang video nang sa ganon ay tripleng sakit, pagkalugi at paghihinayang ang maramdaman ng mag-asawa.
Dumating ang araw ng eleksyon at lumabas na ang resulta. At nanalo nga si Arnold bilang bagong mayor sa kanilang syudad. Sobrang saya ng kanyang pamilya dahil sa resulta. Nag-celebrate sila sa kumpanya ni Andrea kung saan imbitado ang maraming mga empleyado at executives ng kumpanya. Sa ikinagulat ng pamilya ni Arnold ay nandun din pala sina Eunice at Athena. Inimbita kasi sila noon ni Mr. Lopez. "At anong ginagawa mo ritong babae ka, ha?" sabi ni Melanie. "Ako? Bakit? May problema bang is-celebrate ang pagkapanalo ni Mr. Arnold?" sabi ni Athena. "Kahit anong pagbabalat kayo ang gawin mo, wala kang maluloko rito. Siguro kaya mo pinagsisiksikan ng sarili mo dito kasi gusto mo makipagbalikan sa anak ko." Pag-akusa ni Melanie, natawa si Athena. "Ako? Gusto ko makipagbalikan sa anak mo?" Talagang hanggang ngayon na hindi pa rin kayo makaget over kay Athena, no? From what I know, pinatay niyo na si Athena. She's dead. From now on, just call me Jasmine. And by the way, I actually have a very big surprise to all of you. Hintayin niyo na lang mamaya. May mapapanood kayong video sa screen na siguradong ikakagulat niyo. Ani Athena. "Hoy, at anong binabalak mo rito, ha? Sabihin mo nga! At paano magiging surprise kung sasabihin ko sa inyo?" "Hoy, wag na wag kang gagawa rito ng kung anong iskandalo. Alam mong punong-puno na ako sa iyong babae ka, ha? Hindi pa kita nasasabunutan dahil sa pagsira mo sa buhay ni Emma." "Ah, siya ba? Sobrang nalungkot nga ako nang malaman kong diniborsyo pala siya ng asawa niya. Kaibigan ko nga pala ang dati niyang mother-in-law. Marami kami ng pagkwentuhan. Sinabi niya sa akin kung paano na pinahirapan ang anak ninyo. Feeling ko nga, kinarma yung si Emma dahil sa pagtulong niya sa'yo sa pagpapahirap kay Athena." "Yun na ba ang ganti mo? Hoy, para sabihin ko sa'yo, hindi rito nagtatapos ang buhay ni Emma. Makakahanap siya ng lalaking ipaglalaban siya." "Sige lang, mamanmanan ko si Emma at kakaibiganin ko kung sino man ang nanay na magiging boyfriend niya. Gusto ko kasing makipagkaibigan sa maraming tao sa panahon ngayon." Ani Emma. "Hoy, hindi mo ba talaga tatantanan si Emma, ha?" "Hindi ko siya tatantanan hanggat hindi siya humihingi ng tawad sa akin." "Hindi niya kailangang humingi ng tawad sa'yo." "Okay, sure. Sabi mo eh," sabi ni Athena. Nilapitan sila ni Eunice. "Anong meron dito?" sabi ni Eunice. "Wala po, Mama. Kausap ko lang po ang matandang pumatay sa anak ninyo," sabi ni Athena. "Ikaw pala. Nice to meet you again. Matagal ko na ring hindi nakikita ang mukha ng babaeng pumatay sa anak ko," sabi ni Eunice. "Hindi ka pa ba tapos dyan? 30 years na ang nakalipas pero stuck ka pa rin dyan sa patay mong anak. At talagang ako pang naisipan mong sisihin doon? Kung ako sa'yo, mag-move on ka na. Kung gusto mong magkaroon ng anak, edi gumawa ka ng bago. Kung menopause ka na, edi mag-ampun ka. Hindi yung itinatali mong sarili mo sa nakaraan. Hindi magandang pag-uugali yan." Galit na galit si Eunice sa sinabing ito ni Melanie, ngunit pinili niyang maging mahinahon. "Oo, 30 years na ang nakalipas, pero hinding-hindi ako tatahimik lang sa isang tabi at hahayaang hindi makamit ng anak kong stisyang nararapat para sa kanya. Hintayin mo lang. Kung paano mo sinira ang buhay ng anak ko, mangyayari din yon sa anak mo. Hindi lang si Emma, kung hindi maging si Arnold. Kahit masira pa ang buhay nila, at least sila, buhay. Ay yung sayo, nasa langit na. Ngayong mayor ng anak ko, wala ka na magagawa ngayon, tanda." Ani Melanie at tumawa. "Oo't buhay nga sila ngayon, pero sisiguraduhin kong magiging impyerno naman ang magiging buhay nila." Ani Eunice. "Let's go, Jasmine." At umalis na nga sina Eunice at Athena. Si Melanie naman ay hindi mapakali. May tila ba may bumubulong sa kanya na kailangan na niyang magpanik dahil kung ano man ang mangyayari sa mga susunod na sandali ay siya yung bagay na magpapabaliktad ng buhay ng buong pamilya nila. Nilapitan ni Melanie si Peter na kausapin ng ilang mga negosyante sa paligid. Hinila niya si Peter upang kausapin ito ng sila lang. "Peter, parang may pinaplano yung sina Athena at Eunice ngayon. Kung ano-ano nang sinasabi nila sa akin." Nababahalang sabi ni Melanie. "At ano namang sinabi nila?" "May nakahanda raw na sorpresa sa atin na siguradong ikakagulat natin. Parang nananakot sila. Kailangan natin silang pigilan." Bakit naman matatakot ka lang sa mga yun?" "Hindi ko alam, pero kailangan natin silang palayasin dito."
At paano naman natin sila palalayasin dito? Kung nandito sila, edi ibig sabihin ay may invitation sila. Hindi natin sila basta-basta mapapalayas dito. Anong gagawin natin? Hintayin na gawin nila ang maitim nilang balak? Siguradong sisirain nila ang celebratory party sa pagkapanalo ni Arnold bilang mayor. Huwag ka masyado magpanik dyan. Baka naman tinatakot lang tayo ng mga yun. Sana nga. Ang kaso, masama talaga ang kutob ko eh. Aligagang sabi ni Melanie. Habang nag-uusap sina Athena at Eunice ay nilapitan sila ni Emma. Nandito ka pala, sabi ni Emma. Yes, as you can see. Sabi ni Athena. Ano, masaya ka na ba? Masaya ka na ba na nakaganti ka sa akin? Na nakipag-divorce na sa akin ng asawa ko? Ano pang gusto mo ha? Tapos na ako sa'yo, Emma. Pero hindi sa nanay, tatay, kapatid, at sister-in-law mo. Tingin mo ba talaga kaya mo kaming pabagsakin? Especially ngayon na magiging mayor na si Kuya Arnold? Natawa si Athena. Mayor? Iyon na bang pinagmamalaki mo? That won't even happen. Talaga ba? Mukhang in denial ka pa rin pala hanggang ngayon. Nagbagong isip ko, Emma. Hindi pa pala ako tapos sa'yo. Sisiguraduhin kong malalaman ng future boyfriends at in-laws mo ang tungkol sa kung anong klase kang babae. Sisiguraduhin ko na kapag nalaman nilang isa kang malanding impakta, mandidiri sila sa'yo. Hinding-hindi ko hahayaan na maging masaya ka, kagaya sa ginawa mo sa akin noon. Lubos na nagalit si Emma sa sinabing ito ni Athena. Gustong-gusto niya nang sampalin si Athena, ngunit hindi lang niya magawa dahil sa dami ng tao sa loob. Subukan mo lang sirain ang buhay ko, Athena. Magkakamatayan talaga tayong dalawa. You can't kill me twice, Emma. Ikaw lang, huwag mo kong idamay. Nakangiting sabi ni Athena. Habang naglalakad si Athena kasama si Eunice, ay nakita niya mula sa malayo si Andrea, ang babaeng umahas sa kanyang asawa. Labis na masidhing galit ang nararamdaman niya. Sobrang talim ng tingin niya sa babae. Mama, lalapitan ko lang po si Andrea. Paalam ni Athena at nilapitan si Andrea. Oh, hi Andrea. Mukhang abot langit ang ngiti mo ah. Sabi niya. Lalong nilawakan ni Andrea ang kanyang ngiti sa mga labi. Bakit naman ako hindi magiging masaya? Especially na isa na ngayong politiko ang asawa ko. I don't know why you're emphasizing na asawa mo siya. Well, I just want to make sure na walang ahas sa tabi na sumusulot sa asawa ko. Oh, right. Parang yung ginawa mo sa asawa ni Athena. Isang ahas kasi ang umahas sa asawa niya. Mukhang attracted talaga ang mga ahas sa mga basura, no? I don't think someone here is ahas except you. Sabihin mo kung anong gusto mong sabihin, pero hinding-hindi mo na siya makukuha sa akin. Ani Andrea, natawa si Athena. Napaka-funny mo talaga, Andrea. Bagay na bagay talaga kayo ng dati kong asawa. By the way, lasapin mo ng masasayang araw ng family mo. Dahil anytime soon, isang dilubyo ang paparating sa inyo. Hindi nyo na matatakasan to. At kung ano man ang mangyayari sa susunod na sandali, wala kang dapat na ibang isipin, kundi ako lang. Gusto kong ako lang ang laman ng isip mo sa mga susunod na sandali at sa mga susunod na araw. Binabagabag si Andrea sa mga sinabing ito ni Athena. Nagkaroon pa ng kasiyahan sa buong venue hanggang sa nagkaroon na ng speech si Arnold sa stage. Doon ay nagpasalamat siya sa suporta ng kumpanya para manalo siya. Ngunit habang nasa stage si Arnold ay bigla na lamang umere sa malaking screen sa likod niya ang isang video. Sa video na yun ay makikita kung paano niya nilunod ang pulis. Kitang-kita ng lahat sa venue ang mga nangyayari. Habang si Arnold naman ay takang-taka sa biglaang pagbabago ng reaksyon sa mukha ng mga tao sa loob. Nang lingunin niya ang screen ay dito na lang tila nag-slow motion ang kanyang mundo. Habang nagkakagulo ang mga tao, si Andrea ay parang naging slow motion din ang mundo at napalingon siya kay Athena na malayo sa kanyang likuran. Kitang-kita ni Andrea ang unti-unting pagngiti ni Athena at para kay Andrea, ang lahat ng mga nangyayari sa paligid ay naka-slow motion. Ang ngiting yun ni Athena ay nagpabatid sa kanya na ito ang may pakana ng videong nakaplay sa malaking screen. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Andrea habang kitang-kita ang mapang-asar ng ngiti ni Athena. Hindi lamang si Athena ang naging slow motion ng mundo,
Kasama na rito sina Peter, Emma at Melanie. Lahat sila ay napalingon kay Athena na noon ay isa-isa rin silang nginitian. Labis na pagkatakot ang naramdaman nila sa ngiting yun ni Athena. Maya-maya ay biglang dumating ang 2 pulis at inaresto nila si Arnold na nasa stage pa rin. Nang hina ang mga tuhod ni Arnold, binasahan siya ng mga pulis ng Miranda rights at saka pinusasan. Hiyang-hiya ang buong pamilya ni Arnold. Nilingon ulit ito ni Andrea si Athena ngunit wala na ito roon. Hindi niya alam kung makaka-recover pa ba sila matapos ang pangyayaring ito. Matapos ang event ay nagtungo na sa kanyang office si Athena. Kausap niya roon si Luigi. How do you feel right now, Athena? Tanong ni Luigi. It feels good. Alam kong ito na ang simula ng pagbagsak ng pamilya ni Arnold. Are you sure? Hindi na ba talaga mare-recover ni Arnold o ng family niya matapos ang lahat? Umutang ang mga magulang ni Arnold ng 20 million sa isang kumpanya at ginawa nilang collateral ang mga ari-arian nila. Si Andrea, na kay Mr. Lopez na ang lahat ng share niya sa kumpanya at hindi na niya makukuha yon dahil wala silang pambayad kay Mr. Lopez sa inutang niyang milyones. Ininvest na nila ang lahat ng pera nila para sa pagkapanalo ni Arnold sa eleksyon. Kaya yes, I'm 100% sure na hindi na sila makaka-recover matapos ang pangyayaring to. I'm glad, Athena. Dahil malapit mo na makuha ang hustisyong matagal mo nang hinahangad. Grabing pagpapahirap ang ipinaranas nila sa akin noon nung nasa mansyon pa nila ako. Kahit na magdusa pa sila sa ginawa nila sa akin, alam kong hindi doon magtatapos ang lahat. Ang sugat na dinulot nila sa puso ko, habang buhay na yung mananatili. Ang paghihiganti ko sa kanila, paraan lamang yun para kahit papaano, gumaan ng konti ang sakit sa puso ko. Athena, after all of this, magpakasal na tayo. Gusto ko makalimutan mo ng lahat ng pagpapahirap ng pamilyang yun sa'yo. Gagaling ka lang kapag tuluyan mo ng kinalimutan ng ginawa nilang kasamaan sa'yo. Kapag araw-araw mo yung iniisip, hindi ka maghihil. Tumayo si Athena at niyakap si Luigi. Thank you so much, Luigi. Hindi posible ang lahat ng to kung hindi dahil sa tulong mo. Maraming salamat. I love you, Athena. Bigkas ni Luigi at sinuklian ng mahigpit na yakap si Athena. Makalipas ang 1 linggo ay problemado ang lahat ng tao sa mansyon ng bahay ni Arnold. Hindi sila mapakali dahil hinahabol na sila ng mga taong pinagkakautangan nila. Mahal, ano nang gagawin natin? Kapag hindi natin naibigay kaagad yung malaking perang inutang natin para mapondohan ang pangangampanya ni Arnold, siguradong kukunin nila tong bahay at lupa natin. Sabi ni Melanie. Sinabi ko naman kasi sa inyo na huwag mong gawing collateral ang ari-arian ko, pero hindi ka pa rin nakinig. Sigaw ni Peter. Ano po ma? Ginawa niyong collateral ang bahay at lupa natin? Sabi ni Andrea. Oo eh. Si Athena ang may kagagawa ng lahat ng to. Siya ang nagpadala ng video na yun para isiwalat ang ginawa ni Arnold. Sabi ni Andrea. Oo, siya nga. Kung ano-anong sinabi niya that day na parang may gusto siyang ipahiwatig. Pagsang-ayon ni Emma. Ang bruhang yun. Kasalanan niya ang lahat. Papatayin ko talagang babaeng yun. Galit na sabi ni Melanie. Samantala, na-realize ni Andrea na wala siyang share sa kumpanya ng kanyang yumaong mga magulang dahil na kay Mr. Lopez na ang lahat ng yun. Nang maalala ito ay natahimik siya at napaupo sa sofa. O ate, bakit ate Andrea? Pagtataka ni Emma. Yung shares ko sa kumpanya, wala na. Ano ka mo? Anong ibig mong sabihin? Pagtataka ni Peter. Umutang ako ng malaking pera sa biggest stockholder ng kumpanya at ibinigay ko muna sa kanyang shares ko. Sinabi kong ibibigay ko rin ang pera niya kapag nanalo si Arnold. Pero wala na. Katapusan ko na. Ani Andrea. Kasalanan mo to, Melanie. Kung hindi mo pinahirapan ng ganun si Athena, hindi sana siya magtatanim ng galit sa atin. Ani Peter. Aba bakit ako? Hindi lang naman ako ah. Ikaw Andrea, ikaw ang nagtulak sa kanya sa hagdan. Mama, ngayon pa ba talaga tayo magsisisihan? O bakit? Kasalanan mo naman talaga lahat ah. Kung hindi ka dumating sa buhay ng anak ko, hindi sana ito mangyayari sa amin. Kasalanan mo dahil isa kang pakawalang babae. Tumayo si Andrea at hindi makapaniwala. Mama, sinasabi niyo ba sa akin yan dahil wala na akong share sa kumpanya? Oo, ganun nga yun. Ano pang silbi mo kung wala ka namang pera? Ganun pala. Okay fine,
Tutal, mawawala na rin naman kayo ng lupa at bahay. Wala nang sense pa ang tumira sa pagka-bankrupt ng pamilyang to. At makikipag-divorce na ako sa anak mo dahil mukhang mabubulok na siya sa kulungan. Sabi ni Andrea. Nang araw ngang yun ay umalis na si Andrea, bit-bit ang kanyang mga gamit at tumira muna siya sa bahay ng kanyang ate. Habang nasa bahay siya ng ate niya ay hindi siya mapakali dahil sobrang paghihinayang niya sa mga nangyayari sa buhay niya ngayon. Nang makipag-divorce siya kay Arnold ay ikinagalit ito ni Arnold. Kaya naman bilang ganti kay Andrea ay sinabi ni Arnold sa mga pulis na accomplice si Andrea sa pagpatay sa pulis. Ipinakita niya ang black box ng kotse kung saan maririnig ang conversation nila ni Andrea nang matapos nilang lunurin ng pulis. Dahil doon ay dinakip si Andrea sa kasong accomplice of murder at nahatulan ng 10 taong pagkakakulong. Ang mansyon naman ni Melanie at Peter ay wala na dahil kinuha na ito ng kanilang pinagkakautangan matapos na hindi nila ito mabayaran. Kaya sa huli ay nagrenta na lamang sila sa isang maliit na paupahan na kung saan ay maraming ipis at daga. Matapos ma-downgrade ang kanilang pamumuhay ay palagi na lamang silang nag-aaway-away. Si Emma ay bumukod at naghanap ng mayamang lalaki na pwede niyang pirahan. Sina Melanie at Peter ay mayat-maya ang pag-aaway dahil nagsisisihan pa rin sila sa kahihinatnan ng kanilang pamumuhay. Samantalang si Eunice ay masaya na ngayon. Kahit na hindi na nito maibabalik pa ang buhay ng kanyang yumaong anak na si Jasmine, ay masaya pa rin siya dahil ang taong pumatay sa anak niya ay hindi na nakatira sa isang mansyon at hindi na nabubuhay sa karangyaan. Kahit papaano, para sa kanya ay sapat na ito at makakatulog na siya ng mahimbing sa gabi. Samantala, habang sina Andrea at Arnold ay pinagdudusahan ng kasalanan sa kulungan. Si Athena naman ay ikinasal na kay Luigi at natutunan na niyang maging masayang muli, bagay na matagal niyang hindi naramdaman. Ang sugat na nakuha niya mula sa pagpapahirap ng pamilya ni Arnold, ngayon ay tuluyan ng naglaho. Oo't madaling magpatawad, ngunit kung ang mga taong umabuso sa iyo ay hindi magpapakita ng anumang pagsisisi o ng paghingi ng kapatawaran, ay ganun nga lang ba talaga kadali ang magpatawad? Kung nagsisisi lang sana ang pamilya ni Arnold sa ginawa nila kay Athena at humingi ng tawad, siguradong lalambot pa rin ang puso ni Athena para sa kanila. Pero hanggang sa huli, ang pride pa rin ang nanaig sa puso ng mga kontrabida. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan ninyo at kinapulutan ng magandang aral. Muli, ako po si Miss Demi at ito ang Hack Stories. Marami pong salamat. Hanggang sa muli, paalam!